Nagsisimula ang pelikula sa dalawang pulis na nagngangalang Roland at Johnny. Sa oras na iyon, binabantayan nila ang isang gang na gumagawa ng masama. Ang gang ay nakikitungo sa mga ilegal na bagay. Nang sinubukan ni Roland at Johnny na hulihin ang mga masasamang tao, ngunit ayaw nilang magpahuli. Lumaban pa nga sila, at nagkaroon sila ng matinding labanan gamit ang kanilang mga baril. Matapos nilang pigilan ang mga masasamang tao, napansin ni Johnny ang maraming pera na pag-aari ng gang. Nakaramdam siya ng kakaibang pananaw sa pera. Sinabi niya kay Roland na dapat nilang kunin ang pera, hatiin ito, at walang ibang makakaalam kundi sila lang. Ngunit si Roland ay isang mabuting pulis, at ayaw niyang gumawa ng mali. Nais niyang manatiling tapat sa kanyang tungkulin sa paglilingkod sa bansa. Sinabi ni Johnny na nagbibiro lang siya at sinusubukan lang niya ang katapatan ni Roland. Nang maglaon, habang tinatawagan ni Roland ang kanilang superior, nagtraidor si Johnny kay Roland at bigla niya itong binaril. Kinuha ni Johnny ang pera at ginawang parang pinatay ng gang si Roland. Ginawa niyang parang plano ang lahat. Pagkatapos, tumawag si Johnny ng backup mula sa pulisya at sinabing pinatay ng gang si Roland. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay dumating ang mas maraming pulis para tumulong. Sa puntong ito, nagsimulang gumawa ng kwento si Johnny sa harap ng superior ng pulisya. Nagsisisi talaga siya na hindi niya maprotektahan si Roland. Sa oras na iyon, sinasabi ni Johnny na si Roland ang pinakamahusay na naging partner niya. Ngunit sinabihan ng superior si Johnny na huwag masyadong malungkot dahil sinabi ng mga doktor na buhay pa si Roland at isinugod nila ito sa ospital. Nang marinig ito ni Johnny, nabigla siya at nag-aalala dahil si Roland lang ang nakakaalam ng mga masasamang bagay na ginawa niya. Ngayon ang eksena ay lumipat kay Roland sa ospital. Inaalagaan siya ng mga doktor. Talagang masama ang kalagayan niya at muntik nang mamatay, ngunit matigas siya, kaya nakaligtas siya sa bala na tumama sa kanyang dibdib. Kinabukasan, pumunta si Johnny sa ospital para subukang patayin si Roland bago niya sabihin sa pulis ang ginawa ni Johnny. Ngunit nang makarating si Johnny sa silid ni Roland, may isang nurse sa loob na nagbibigay sa kanya ng gamot, kaya kailangang magtago si Johnny hanggang sa umalis ang nurse. Habang naghihintay, nakita ni Roland si Johnny at nalaman niyang gusto siyang patayin ni Johnny. Kanina, bumisita ang superior ni Roland na si Regina. Habang kinausap ni Regina ang nurse, palihim na inilagay ni Roland ang kanyang baril sa kanyang bag. Sa sandaling iyon, kailangan nang umalis ni Regina nang sabihin ng nurse na kailangan ni Roland na magpahinga ng buong 2 araw. Nang makaalis si Regina sa ospital, napagtanto niyang wala na sa bag ang kanyang baril. Naisip niyang baka nahulog ito sa kwarto ni Roland. Samantala, pumasok na si Johnny sa kwarto ni Roland para patayin siya. Noong mga oras na iyon, nagpapanggap si Roland na natutulog, ngunit nang tangkaing patayin siya ni Johnny, bigla niyang binaril si Johnny. Maya-maya lang, pumasok si Regina at nakita niyang binaril ni Roland si Johnny. Pagkatapos ay sinabi ni Roland na magpapaliwanag siya mamaya. Lumipas ang ilang linggo, at binisita ni Regina ang bahay ni Roland. Nalaman niyang hindi pa rin siya nakakapagtrabaho tulad ng dati dahil hindi pa siya fully recovered. Ang kaso na kinasasangkutan ni Johnny ay inayos lahat dahil alam na ng pulisya na nagnakaw si Johnny ng pera mula sa gang at gustong patayin si Roland. Di nagtagal, sinabi ni Regina na gusto ng headquarters na magretiro na si Roland dahil baka hindi na siya kasing galing ng dati at hindi na siya bata. Nang marinig iyon, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang desisyon. Pagkalipas ng ilang buwan, bumuti ang kalusugan ni Roland, ngunit nakaramdam siya ng pagkabagot dahil hindi na siya nagtatrabaho. Araw-araw, pinagkakaabalahan niya ang kanyang mga sari-saring armas. Nakalulungkot na malaman na ang kanyang asawa at mga anak ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Tapos biglang nagbago ang eksena. Biglang may dumating na bagong tao sa buhay ni Roland, isang lalaking nagngangalang Connor kasama ang kanyang anak na si Nakita. Naghahanda na silang manood ng boxing match, at isa pala sa mga boksingero ang boyfriend ni Nakita na si Mason. Sa panahon ng laban, pinabagsak niya ang kanyang kalaban at siya ay nanalo. Kinagabihan, nagparty si Mason para ipagdiwang ang kanyang tagumpay, at naroon si Nakita kasama niya na nagsaya. Nang matapos ang party, umalis na sila, napapaligiran ng grupo ng mga bodyguards na nagbabantay kay Nakita. Ngunit ang mga bagay ay naging nakakatakot nang makarating sila sa parking lot. Sa hindi inaasahan, isang grupo ng mga kidnapper ang sumalakay sa mga bodyguard na may layuning kidnapin si Nakita.
Sa gitna ng kaguluhan, gumawa si Mason ng isang bagay na nakakagulat, iniwan niya si Nikita at umalis, habang nagpapatuloy ang labanan. Sinubukan siyang hulihin ng mga kidnapper, ngunit sa kabutihang palad, lumaban siya. Sa huli, nagawa niyang makawala sa kanilang mga kamay at makatakas. Kinabukasan, tinawagan ng tatay ni Nikita na si Connor ang kanyang matalik na kaibigan, at ang kaibigang iyon ay si Roland. Sa oras na iyon, gustong malaman ni Connor kung abala si Roland. Sinabi ni Roland na hindi siya masyadong abala dahil matagal na siyang walang trabaho. Pagkatapos ay dumiretso si Connor sa punto at hiniling kay Roland na pumunta sa kanyang lugar sa isang malayong bayan. Nang marinig iyon, pumayag si Roland, lalo na't matagal na silang hindi nagkita. Pagdating doon ni Roland, isang private driver na pinadala ni Connor ang naghihintay sa kanya para dalhin siya sa bahay ni Connor. Habang nasa daan, napansin ng driver ang ilang mga maton na pinahihirapan ang kanyang babaeng kapatid. Hindi nakatiis ang driver kaya bumaba ito ng sasakyan at hinarap sila. Hindi na nagaksaya ng oras ang maton at sinimulan niyang salakayin ang driver. Hindi lang manunood si Roland, kaya lumabas siya para tumulong. Hindi nagtagal, dumating si Roland sa kinaroroonan ni Connor. Tuwang-tuwa si Connor na makita ang kanyang kaibigan at binigyan siya ng mainit na pagtanggap. Matapos nilang malaman kung ano ang nangyayari, tinanong ni Roland ang malaking tanong, bakit siya dinala ni Connor dito? Doon, ipinaliwanag ni Connor na hindi pa nagtagal, ang kanyang anak na si Nikita ay muntik nang makidnap. May kutob siya na ang mga tao sa likod nito ay ang karibal niya sa negosyo. Dahil siya ang nagpapatakbo ng langis sa buong bansa, kaya naisip niya na ang kanyang karibal sa negosyo ang nasa likod ng pagkidnap para makakagawa sila ng mga malilim na bagay. Dahil sa lahat ng iyon, kailangan ni Connor ng ilang seryosong bihasang bodyguard tulad ni Roland na may kakaibang kakayahan. Alam ni Connor kung gaano kagaling si Roland, kaya nagpa siya siyang ibigay sa kanya ang trabaho. Sa sandaling iyon, walang trabaho si Roland, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon. Sa sandaling nasa parehong pahina sila, hindi nagaksaya ng oras si Connor at ipinakilala si Roland kay Nikita, at hulaan kung ano. Naalala pa ni Nikita si Roland, dahil madalas na pumunta si Roland sa bahay ni Connor kasama ang kanyang anak na babae noong nakaraang mga taon. Nandoon din si Mason, dahil magkasosyo sila ni Connor. Lumalabas na talagang pinatawad ni Nikita si Mason sa pagtakbo niya nang magpakita ang mga kidnapper na iyon. Kinabukasan, si Roland ay nasa trabaho bilang bodyguard ni Nikita. Para magiging ligtas ang babae, pinasuot niya kay Nikita ang isang kwintas na may tracker, at hindi siya tumigil doon dahil sinigurado niyang nasa kanya ang lahat ng gamit na maaaring kailanganin niya, mga armas at lahat. Dagdag pa, nagkaroon siya ng napakatalino na ideya na maglagay ng mga security camera sa buong bahay ni Connor. Isang gabi, si Roland ay tumatambay sa isang nightclub kung saan nanlamig sina Nikita, Mason, at ang kanilang mga kaibigan, at hulaan mo kung sino ang naroon. Ang naruroon ay si Frost, ang big boss ng mafia. Sa oras na iyon, napansin ni Roland si Mason na nakatanggap ng mensahe mula kay Frost at pumunta sa isa pang silid. Si Mason pala ay nagtatrabaho kay Frost dahil para siyang kanang kamay nito. Ngunit sa totoo lang, hindi naman talaga niya gusto si Nikita, ginagamit lang niya ito para sa kanyang sariling interes. Di nagtagal, nilapitan ng isang lalaki ang kaibigan ni Nikita at nagsimula silang mag-usap. Nagmamadaling pumasok si Roland at sinabihan ang lalaki na umatras, ngunit walang pakialam ang lalaki at nagsimula itong magsalita ng mga masakit na salita. Malamang, hindi papayag si Roland na maliitin siya, kaya nag-init ang mga bagay-bagay at kinailangan ni Roland na bigyan siya at ang kanyang mga kaibigan ng leksyon. Pagkatapos noon, kinuha ni Roland si Nikita at pinaalis siya roon, ngunit nagpakita si Mason at medyo nagalit ito. Ang mga lalaking binugbog pala ni Roland ay mga kaibigan ni Mason, ngunit sa kabutihang palad, si Nikita ay nasa likod ni Roland at ipinagtanggol siya. Kinabukasan, nakita ni Roland si Simon, isang detective na dati niyang kaibigan noong araw. Lumalabas na curious si Roland sa background ni Frost, ang mafia boss na kausap ni Mason kagabi. Di nagtagal, ibinunyag ni Simon ang katotohanan na si Frost ay isang big boss sa mundo ng mafia. Pinaghihinalaan siya ng FBI na gumagawa ng mga iligal na bagay, tulad ng smuggling, illegal boxing match, at pagkidnap ng mga babae. Matagal na siyang sinusundan ng FBI, ngunit wala pa silang nakitang mabigat na ebidensya. Binanggit din ni Simon na nagkaroon ng alitan ang pamilya ni Frost kay Connor.
Nagsimula ang lahat sa alitan sa lupa. Noong panahong iyon, may kutob si Simon na maaaring may binabalak si Frost laban kay Nikita, kaya hiniling niya kay Roland na makipagtulungan sa kanya. Sa kabilang banda, si Nikita ay nakikipag-usap sa kanyang ama na si Connor. Lumalabas na humanga siya sa estilo ni Roland, at nakita niyang kahanga-hanga siya at lubos na maaasahan. Binanggit pa niya ang pakiramdam na mas ligtas siya kay Roland kaysa kay Mason. Oo, maaaring boksingero si Mason, ngunit mas may tiwala siya sa proteksyon ni Roland. Sa hapon, bumaba si Nikita sa lugar ni Roland. Gusto niyang pag-usapan kung paano niya na-miss ang anak ni Roland, na dati niyang childhood buddy. Nalungkot siya na ang anak ni Roland ay namatay nang hindi inaasahan. Kasabay nito, ibinahagi ni Roland na nami-miss niya ang kanyang anak at asawa sa bawat sandali, ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Doon sila nag-usap ng malalim, at ipinahayag ni Nikita kung gaano siya kaligtas kapag nasa tabi niya si Roland. Kinagabihan, bumalik si Nikita sa nightclub, ngunit sa pagkakataong ito ay wala si Mason o ang kanyang mga kaibigan. Nandoon si Roland na nagmamasid lang. Nang matapos na si Nikita, mukhang lasing na siya dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Dito niya ibinahagi ang tungkol sa kanyang pakiramdam na malaya kapag wala si Mason. Sa kanyang hindi masyadong matino na estado, sinabi ni Nikita na pakiramdam niya ay nagkagusto ang kanyang puso kay Roland. Ngumiti lang si Roland, lihim na ganoon din ang nararamdaman. Hindi nila alam, pinagmamasdan sila ni Mason mula sa kanyang sasakyan, at mukhang naiinis. Nang makita ni Roland na nagiging malapit na sa kanya si Nikita, kaya nagpa siya siyang manatili na lang sa kotse. Kinabukasan, si Roland ay nagmamaneho ng sasakyan at sinusundan ng palihim si Mason. Nakipagkita si Mason kay Frost at sa kanyang pangunahing sidekick. Si Frost pala ay nagbigay kay Mason ng isang gawain, gusto niyang dalhin si Nikita sa isang lugar dahil may balak siyang kidnapin si Nikita. Nilinaw niya na kailangang pumuntang mag-isa si Nikita at hindi dapat makakaalam si Roland dito. Mula sa malayo, pinapanood ni Roland ang kanilang pagkikita. Nakakalungkot, hindi niya narinig ang usapan nila. Pagkatapos noon, dumiretso si Mason sa bahay ni Nikita. Pagdating doon, nagmamadali si Mason na kunin si Nikita, habang wala pa si Roland. Tinanong ni Nikita kung ano ang dahilan ng biglang pagdala ni Mason sa kanya, isinasaalang-alang na dapat kasama niya si Roland. Doon, ipinaliwanag ni Mason na gusto lang niya ng ilang oras na mag-isa kasama siya sa isang tahimik na lugar. Ang hindi nila alam ay nakasunod pa rin si Roland sa kanila, nakabantay sa sasakyan ni Mason mula sa likuran. Na-curious si Roland kung ano ba talaga ang inuutos ni Frost kay Mason. Ngayon pabalik kay Mason, ang kanyang sasakyan ay pinahinto ng isang grupo ng mga tauhan ni Frost. Walang kwenta si Frost dahil gusto niyang kidnapin si Nikita. Nalaman na ni Roland ang plano at kumilos, nakipagbarilan sa mga tauhan ni Frost. Nakalulungkot, nakuha ng dalawang kidnapper si Nikita at dinala siya palayo doon. Sa kaguluhan, tinanggal ng kidnapper ang kwintas ni Nikita na may GPS, at itinapon ito sa gilid ng daan. Sa kasamaang palad, dumating ang mga pulis at nahuli si Roland sa kaguluhan. Siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon, dahil dadalhin na siya sa istasyon ng pulisya. Sa istasyon, si Simon, ang mabuting kaibigan ni Roland ay nagtatanong sa kanya tungkol sa magulong kaganapan. Pagkatapos, ibinunyag ni Roland ang katotohanan at kailangan niyang makaalis sa lalong madaling panahon dahil kinidnap si Nikita ng mga tauhan ni Frost. Pagkaraan ng ilang minuto, pinakawalan ni Simon si Roland para iligtas si Nikita. Samantala, nakatanggap si Connor ng tawag mula kay Frost. Sinabi ni Frost ang katotohanan na hawak na niya si Nikita at kung gusto ni Connor na makuha ang kanyang anak na ligtas at maayos, kailangan niyang magbigay ng $10 milyong na cash. Ngunit hindi lang iyon, dahil gusto rin niya ang sertipiko ng lupa ni Connor, ang may langis at uranium. Gustong makuha ni Frost ang lupain na dating pagmamay-ari ng tatay ni Connor, ngunit nakuha ito ni Connor at iyon ang naging dahilan kung bakit nag-aaway silang dalawa hanggang sa kamatayan. Pagkatapos ay nagbanta si Frost na nagsasabing mas mabuting ibigay ni Connor ang gusto niya bukas ng gabi, at mas mabuting huwag na siyang mag-report sa mga pulis. Hindi nagtagal, pumunta si Simon sa bahay ni Connor upang makipag-usap, gusto niyang tulungan siyang hanapin si Nikita ngunit natakot si Connor sa mga pananakot ni Frost, kaya hindi niya tinanggap ang tulong ni Simon. Nagtatanong rin si Simon sa kinaroroonan ni Roland, gayunpaman, walang alam si Connor dahil hindi pa nagpapakita si Roland sa kanya.
Samantala, binisita ni Roland ang driver ni Connor. Doon ay tinanong niya kung alam ba ng driver ang bahay ni Mason, at sumagot ang driver ng oo, at nag-alok ang driver na ihatid siya doon. Hindi nagtagal, pumunta si Roland at ang driver sa lugar ni Mason. Doon, pinatulog niya ang mga barkada ni Mason na mga tauhan din ni Frost. Pagkatapos noon, kinausap ni Roland si Mason, binugbog siya upang ibunyag kung nasaan si Nakita. Sinabi ni Mason na magsasalita siya kung mangako si Roland na hindi niya siya papatayin. Nang marinig iyon, pumayag si Roland at sa wakas ay nakuha niya ang lokasyon kung saan dinala si Nakita. Pag-uwi, nakipagkita si Roland kay Connor. Doon, sinabi niya na alam niya kung nasaan si Nakita, ngunit pinakiusapan siya ni Connor na manatiling kalmado at huwag magmadali. Sa oras na iyon, si Connor ay sobrang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Nakita, at balak niyang ibigay kay Frost ang gusto niya basta makakauwi lang si Nakita. Ayaw niyang humingi ng tulong sa iba, sa takot na baka ilagay nito ang buhay ni Nakita sa kapahamakan. Nang sumunod na gabi, naghahanda na si Connor para ibigay kay Frost ang lahat ng hinihingi niya, upang iligtas ang kanyang anak. Sa likod ng mga eksena, si Nakita ay bihag pa rin ni Frost, at dito niya nalaman na si Mason ay kasangkot sa pagkidnap sa kanya. Sa oras na iyon, si Frost at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling dinala si Nakita patungo sa lugar ng tagpuan. Kung tutuusin, kanina pa naghihintay si Connor. Long story short, nagkita na sina Connor at Frost sa lugar ng tagpuan. Inabot niya ang bagay na hinihingi ni Frost. Pagkatapos ay sinabi ni Frost kay Mason na ilabas si Nakita. Pero alam mo ba, kasama rin si Roland sa eksena. Hindi siya nag-aaksaya ng oras at pinatumba ang mga sniper na dinala ni Frost bilang kanyang proteksyon. Matapos makuha ang 10 milyong dolyar, diamante, at mga sertipiko ng lupa, inutusan ni Frost ang kanyang mga tauhan, kasama ang mga sniper, na patayin si Connor. Sa puntong ito, pinabagsak ni Connor si Frost. At nang mukhang malapit nang tapusin ni Connor ang buhay ni Frost, si Simon at ang mga pulis ay nagpakita upang pumagitna sa buong sitwasyon. Samantala, si Roland ay nasa isang misyon upang iligtas si Nakita, na bihag pa rin ng pinagkakatiwalaang tauhan ni Frost. Isa itong one-on-one showdown sa pagitan ni Roland at ng kanang kamay ni Frost, at medyo malinaw na nakuha ni Roland ang kalamangan. Long story short, iniligtas ni Roland si Nakita mula sa sitwasyon. Kasabay nito, si Simon, na matagal nang sumusubaybay kay Frost, ay nahuli na nila ito. Nagawa ni Simon na mahuli si Frost dahil sa impormasyon na ibinigay ni Roland sa kanya, na humantong sa pagtatagumpay ng kanyang misyon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.